Ating pagbibigay galang sa Arsobispo nitong Archdiocese ng Osamis, Most Reverend Archbishop Martin Sarmiento Muad, at sa ating kuraparoko nitong Holy Child Parish, Clarin, Misamis Occidental, Reverend Father Alfredo Malalis. Mga kapatid, ito po ang kusada sa pagtuong katoliko o ang kusada ng pananampalatayang katoliko. Kaya sa ngalan ng Catholic Crusade Ministry, one of the evangelistic arms and also the apologetics ministry ng Oasis of Love Charismatic Community, sa ating Head Crusader, Tate Paul San Pablo Alima, na siyang ating main sponsor nitong ating krusada, mga kapatid. At sa ating Tatay Dudong Limchua, na siyang ating head servant ng Oasis of Love Cebu. Sa kabuuan ng pamilya natin sa CCM at ng Oasis of Love. Ngayon mga kapatid, ating sasagutin ang mga patutsada at mga akusasyon ni Mr. Elmer Ray Capente, isang miyembro ng sektang tinatawag na Members of the Church of God International or MCGI, na tatag lamang ni Eliseo Soriano. Ngayon, ipapakita natin ang ating mga screenshots. Dahil ang inyong nabasa na kanyang comment, mga kapatid, ay salitang Cebuano, ngayon ating tatagalugin ito. Konsultahin ninyo si Juan kung mayroon ba siyang nakita na Katoliko na lumabas galing sa purgatorio at nakaakyat sa langit. At mga kapatid, ito naman ang pangalawa niyang aligasyon at akusasyon. Kung totoo ang purgatorio para sa Katoliko, ito ay babala na wala ng tsansa na mapupunta sa langit dahil walang nakita si Juan na ni isang espiritu ang nalabas galing sa purgatorio. At mga kapatid, bilang pagdepensa niya, di umano sa kanyang mga aligasyon at akusasyon, gumamit siya ng pahayag or Revelation chapter 20 verse 4 or pahayag kapitulo 20 versikulo 4 na ito ang nilalaman. At nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatotoo ng tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw ni sa larawan nito. Di tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Mga kapatid, gustong igiit ni Mr. Capente na ang purgatorio, ang pagkakaroon ng purgatorio ay imbento lamang ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ngayon, ang katanungan natin, totoo kaya ang kanyang mga aligasyon at mga akusasyon? O ang kanyang sekta at ang kanyang mga akusasyon ay mananatili na lamang akusasyon dahil hindi ito totoo? Mga kapatid, totoo nga bang may purgatorio? O ano nga ba ang purgatorio? Ang purgatorio ang nagpapatunay ng Diyos ay hustisya. Ito ang patunay na pinapatas niya ang kanyang paningin sa mga makasalanan. Ito ang patunay na iba ang paningin niya sa malalaki at maliliit na kasalanan. Mga kapatid, let us all do remember na walang marumi na nakakapasok sa langit. Ibang version nga ng Biblia ay walang ni tuldok ng kasalanan o marumi na nakakapasok sa langit. Mababasa natin iyan sa pahayag or sa Revelation, Kapitulo 21, versikulo 27. Pero mga kapatid, let us all do remember also na may dalawang classifications ng kasalanan. Yun ay yung mga kasalanan pwede pa nating ipagdasal sa Diyos at ito ay gagantihan ng buhay. Samantalang meron din namang mga kasalanan na hindi na pwede at wala nang pag-asa pa kahit na anong dasal natin na gagawin sa Diyos. No? Mababasa natin iyan sa unang sulat ni San Juan, Kapitulo 5, versikulo 16. At ang Santa Iglesia
ay pinangalanan iyang venial at mortal sins. Gaya nga ng nasabi natin mga kapatid, mayroong venial sin na kung saan ang kasalanan iyon ay hindi nakakahantong sa impyerno, samantalang ang mortal sin ay yaong mga grabe at malalaking kasalanan na kung saan mauuwi talaga ang pobreng espiritu patungo sa impyerno. Ngayon mga kapatid, what if ang espiritu na namatay na ay namatay na may baon-baong venial sin or yaong mga kasalanan na hindi naman niya pwedeng ikahantong sa impyerno dahil ito'y maliliit lamang. Samantalang, gaya ng sinabi natin kanina, mababasa sa Pahayag 21:27 na walang marumi na makakapasok sa langit. Kaya mga kapatid, doon na papasok ang hustisya ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, na kung saan kung timing na ang isang tao, like for instance, mamamatay siya pero may baon siyang venial sin or maliliit na kasalanan na hindi naman niya ikakahantong sa impyerno. Samantalang ang mga kasalanan iyon, gaya ng mababasa natin sa unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 16, ay pwede namang ipagdasal ng kanyang mga minamahal dito sa lupa. And also, from the saints above, no? Mga kapatid, doon na papasok ang hustisya ng Diyos na tinatawag na purgatorio, na kung saan doon ka muna ilalagay, no? Doon ka muna mamamalagi. Mga kapatid, ang Panginoong Hesus mismo ang nagsalaysay na kung saan may isang bagaman apoy man siya, pero hindi ito mahahalin tulad sa impyerno dahil ang impyerno, ang apoy ng impyerno ay ang pangalawang kamatayan or the eternal suffering, while this kind of flame ay nagpapadalisay or naglilinis sa atin. No? Ang Panginoong Hesus mismo ang nagsalaysay niyan. Mababasa natin iyan sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 9, versikulo 49. At mga kapatid, ito'y sinang-ayunan ni San Pablo. Ito'y mababasa natin sa unang sulat ni San Pablo patungo sa mga Korinto, Kapitulo 3, versikulo 15. Mga kapatid, gaya ng mababasa natin sa mga talata na ibinigay natin, ang kalagayang iyon ay apoy, no? Pero ang apoy na iyon ay hindi gaya ng impyerno na nangangahulugang pangalawang kamatayan. Ang lugar na iyon or ang kalagayan na iyon ay nagpapadalisay sa atin. What is nagpapadalisay? Naglilinis sa atin, no? Mga kapatid, ang description naman ni San Pedro patungkol sa kalagayan na iyan ay bilangguan. Yan mismo ang pinuntahan ng Panginoong Hesus noong namatay siya sa krus. Sa kalagayang espiritual, pinuntahan iyon ng Panginoong Hesus at doon nag-preach siya, no? Or nangaral siya. Mababasa natin iyan sa unang sulat ni San Pedro, Kapitulo 3, versikulo 19. Mga kapatid, ang description ni San Pedro patungkol dyan ay bilangguan dahil nga sa kalagayang iyon ay may apoy na nagpapadalisay sa atin dahil hindi maiiwasan na ang mga tao ay mamamatay na may mga venial sins. No, dalawang klase ang sala, no? Venial sins at mortal sins. While kung mamamatay tayo na may venial sins, hindi tayo makakapasok sa langit dahil nga walang marumi na nakakapasok sa langit. Samantalang, may mga sala naman na tinatawag na venial sins na kung saan hindi ikinakahantong sa impyerno. At doon tayo malalagay sa bilangguang iyon na tinutukoy ni San Pedro. Bakit tayo nakakasiguro na iyon ay purgatorio, yung bilangguan na tinutukoy ni San Pedro sa kanyang unang sulat? No? Dahil ang Panginoong Hesukristo, ang Diyos mismo, ang siyang source ng buhay at kaligayahan
Samantalang ang impyerno ay walang humpay o walang katapusan na kasakitan, ang pangalawang kamatayan. So hindi na, wala ng access, kumbaga, ang mga pobreng espiritu na napunta sa impyerno, ni maging ang pagkakita nila sa Diyos na siyang may source ng buhay at kaligayahan. Kaya bakit pa pupuntahan doon ng Panginoong Hesus ang impyerno, no? While hindi naman iyon ang langit. Dahil ang langit, just what we all know, ang langit ay ang walang hanggan na kaligayahan. Pero ano ang sabi ng San Pedro patungkol sa kalagayang iyon? Yun ay bilangguan. Kaya nakakasiguro tayo na yun ay hindi langit, bagaman hindi rin iyon impyerno. Yun ay in between. Yun ay ang tinatawag nating hustisya ng Diyos na siyang purgatorio. Mga kapatid, madalas na sinasabi ng mga sektang tatag lamang ng tao, usually yan nga ang isa sa mga dahilan kung bakit ang mga inosenteng Katoliko ay nadadala sa mga sekta na tatag lamang ng tao, dahil sinasabi nilang walang mababasa na purgatorio o hindi matatagpuan ang purgatorio sa Biblia. Dahil naghahanap sila ng purgatorio sa Biblia na kung saan yun ay English or Filipino na Biblia or Cebuano or sa kahit na anong salin na Biblia. Pero mga kapatid, ang purgatorio po ay hindi English, hindi Cebuano, hindi Tagalog, kundi yun ay Spanish na salita, mga kapatid. Mga kapatid, sa Latin Vulgate, ang pinakauna na salin ng Biblia sa buong mundo na siyang gawa ng Santa Iglesia sa pamamagitan ni Saint Jerome. Ang Latin Vulgate, mga kapatid, mababasa natin sa sulat ni San Pablo patungo sa mga Hebreo, Kapitulo 1, versikulo 3. Ito ang ating mababasa. Que cum sit splendor glorie et figura substantiae eius, potensque omnia verbo virtutes suae, purgationem peccatorum faciens, sedit et dexteram mistatis in excelsis. Mga kapatid, nandoon ang tinatawag na purgationem, or sa English pa ay purging or purge. Diyan nanggaling ang English term, diyan na-derive ang English na word na purging or purge, nang ibig sabihin ay pagdadalisay o paglilinis, dyan sa Latin word na purgationem. At dyan din na-derive ang Spanish word na purgatorio, meaning paglilinis. Mga kapatid, gaya ng ipinakita natin na screenshot kanina, mga kapatid, no? Gumamit si Mr. Elmer Capente ng pahayag or Revelation chapter 20 verse 4 na kung saan doon daw niya pinatunayang walang nakita si San Juan na tao na galing sa purgatorio at umakyat patungong langit, no, para daw patunayan niya ang kaniyang aligasyon. Mga kapatid, kung i-contextualize natin ang pagbabasa ng Biblia, just what we are always saying and teaching, na kung paano nga babasahin ang Biblia, always na gagamitin natin o always tayong magko-contextualize sa pagbabasa ng Biblia. Ang ibig sabihin ng nakita ni San Juan na isinulat niya sa pahayag Kapitulo 20, versikulo 4 ay ang yaong mga martir na kung saan sila ay namatay, pinatay sila ng dahil sa Panginoong Hesus.
nang dahil sa kanilang paniniwala sa Diyos. Mga kapatid, bakit sila ay nakita na ni San Juan doon sa langit? Dahil mga kapatid, sila ay mga martir. Gaya ng pangako ng Panginoon, ang mga martir o yaong mga namatay ng dahil sa pangalan ng Diyos, ng dahil sa pangalan ng Panginoon, ay gagantihan ng buhay na walang hanggan. Ano yung buhay na walang hanggan? Yun ang langit. Kaya mga kapatid, bakit pa sila dadaan sa purgatorio? No? While purgatory is a temporary punishment for those people who died with venial sins. While the martyrs of our Lord, namatay nga sila nang dahil sa kanilang paniniwala sa Diyos, paano magkakaroon yon ng ni kahit ni katiting na venial sin, mga kapatid? Ang purgatorio ay kalagayan or lugar na kung saan doon lilinisin ang ating mga espiritu kung tayo ay namamatay, kung tayo ay na-timing sa ating kamatayan na mayroon pa tayong mga kasalanan na hindi naman natin ikakahantong sa impyerno. Dahil nga, walang makakatungtong sa langit na kahit katiting na rumi, samantalang tayo ay, like for example, mamamatay tayo na may mga venial sins, hindi man tayo maiimpyerno pero hindi tayo makakapuntang langit. That's why we are going to be purged. That's why kailangan nating maging dalisay doon sa apoy na yun na sinasabi ng Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo ni San Marcos. Samantalang ang ginamit na talata ni Mr. Ricapente, yun ay patungkol sa mga martir o mga pinatay na tao nang dahil sa Diyos. So paanong mapupunta sila sa purgatorio? Mga kapatid, naway na maunawaan natin ang aking mumunting explanation patungkol sa mga aligasyon ng mga sektang tatag lamang ng tao, lalong-lalong na ni Mr. Elmer Ricapente, isang miyembro ng MCGI na tatag lamang ni Eliseo Soriano noong mga bandang 1980s. Sa ngalan na lamang ng Catholic Crusade Ministry, one of the evangelistic arms and also the apologetics ministry ng Oasis of Love Charismatic Community, ito na lamang si Bro Migs. Peace.